Political Psychology Episode 7. Kapag ang katahimikan ay hindi neutral. Diretso na tayo. May isang malaking maling akala sa politika at sa lipunan na kapag hindi ka nagsasalita, kapag hindi ka pumapanig, kapag tahimik ka lang, neutral ka raw. Sa political psychology, malinaw ito. Ang katahimikan ay hindi nangangahulugan laging neutral. Minsan, ito ay behavioral alignment kung ituring. Hindi dahil masama ang tao, kundi dahil ganito gumagana ang isip ng tao sa ilalim ng pressure. Kapag may mali kang nakikita pero pinili mong manahimik, hindi ibig sabihin wala kang opinyon. Ibig sabihin lamang ay may nararamdaman ka, pero mas malakas ang isang emosyon. Takot, pagod, o pakiramdam na wala namang mangyayari kahit magsalita ako. At dito pumapasok ang psychology. Ang utak ng tao ay hindi lang naghahanap ng tama, mas madalas, naghahanap ito kung saan ligtas. Kapag may nakikitang mali ang isip mo, dalawa agad ang tanong sa loob. Delikado ba akong magsalita? Ano ang mawawala sa akin kung hindi ako sumabay? Kapag mas mataas ang perceived risk o yung panganib na ating inaakala kaysa moral discomfort, pipiliin ng utak ang katahimikan. Hindi dahil sa wala kang prinsipyo, kundi dahil self-preservation ang laging default ng utak. Ito ang dahilan kung bakit kahit mali na ang sistema, kahit lantaran na ang abuso, maraming good people kuno ang tahimik. At dito nagkakamali ang karamihan. Iniisip nila, kung walang nagsasalita, baka okay lang sa kanila. Sa political psychology, ang tawag dito ay false consensus effect. Ang paniniwalang tama o normal ang isang bagay dahil walang tumututol. Wala namang tumututol, hindi tama itong aking ginagawa. Pero ang totoo, walang tumututol dahil takot. Hindi dahil sang-ayon. May isa pang mas malalim. Kapag paulit-ulit kang nananahimik kahit may mali, ang utak mo ay mag-a-adjust para mabawasan ang discomfort. Ginagawa nito ang tinatawag na moral rationalization. Yung bang bigla mong sasabihin sa sarili, di ko naman alam ang buong kwento eh. Hindi naman ako directly affected eh. May mas malala pa nga dyan, pero ay ano naman kung ganun. Hindi dahil totoo ang mga dahilan, kundi dahil kailangan ng isip mo ng paliwanag para ma-justify ang katahimikan mo. Ganito nabubuo ang collective tolerance sa mali. Kaya mahalagang linawin ito. Hindi lahat ng katahimikan ay indikasyon ng kaduwagan. Pero hindi rin lahat ng katahimikan ay indikasyon ng inosente. Sa political psychology, ang tanong ay hindi, may sinabi ka ba? Kundi ang tanong ay, ano ang epekto ng hindi mo sinabi? Kapag ang katahimikan ay nagpapalakas sa abusong gawain, nagpapahaba sa kasinungalingan o nagpapatahimik sa iba, hindi na ito neutral dahil may epekto na. Isa na itong behavioral vote. Hindi ko sinasabi na dapat lahat ay sumigaw. Hindi rin lahat ay kailangan lumaban ng harapan. Pero mahalagang malaman natin ito. Ang sistema ay hindi lang nabubuhay sa mga gumagawa ng mali. Nabubuhay ito sa mga nakakaalam pero napagod ng magsalita. At yan ang hindi sinasabi sa atin. Ito ang Political Psychology Episode 7. Hindi para husgahan ang katahimikan, kundi para maunawaan kung kailan ito nagiging bahagi ng problema. Dahil minsan, ang tunay na tanong ay hindi, bakit sila ganito? Kundi, kailan tayo nasanay na manahimik?